Tatay Pedring, nadinig mo ba yon? Nakita mo ba yon? Si Beyonce yon, naaawa sa'yo, naiiyak. Siya nga lang pala yung binalahura mo. Tignan mo yon, na imbis magalit sa'yo, imbis na kasukulaman ka, naaawa pa sa lagay mo. Dahil lang sabi niya, matanda ka na raw. Ibig sabihin, nando dun yung respeto niya sa'yo, na yung mga ganyang klaseng edad, hindi na dapat nahihirapan, hindi na dapat dumaranas pa ng mga ganitong klaseng sitwasyon. Hindi niya na nga inisip yung sarili niya na sana magkaroon talaga siya ng tuloy-tuloy na katarungan, no? Na umusad na yung kaso na yan. Iniisip niya pa rin yung kalagayan mo. Iniisip niya pa rin na tao ka pa rin, na dapat bigyan ng pagkakataon. Naaawa pa rin siya sa'yo. Ano kaya mararamdaman mo? Yun lang ang tanong ko, ano kaya mararamdaman mo? Nadinig mo ba yun? Naiyak pa sa'yo, naaawa pa sa'yo yung taong binalahura mo. Kung ako siguro nasa kalagayan mo, makukonsensya ako na imbis na magalit sa akin yung bata, yung minor de edad na bata na nadamay lang sa mga issue-issue na yan, naawa pa sa'yo, naiyak pa sa'yo, inaalala pa rin yung kalagayan mo. Ano mararamdaman mo ngayon na nadinig mo yan? Yung wala lamang puso ang hindi maaantig ang damdamin doon sa inasal sa'yo ni Beyonce. Ganun kabait, ganun karespeto yung tao, yung minor de edad na binalahura mo. Hindi ka nga nila kilala Nakilala ka lang nila dahil na-reaksyonan ng mga reaktor, dahil ayaw mong harapin ng mga reaktor, at natural lamang na ipagtanggol nila si Beyonce, na dapat sana ang binabanatan mo mga reaktor. Hindi naman kami ang nagdemanda sa iyo Hindi kami ang nagdemanda sa iyo. Yung mismong pamilya, dahil nakita nila kung paano mo sila binababoy, kung paano mo sila inaatake nang walang kasalanan. Kahit sabihin pa natin, inuulit ko na may nabastos sa inyo, may nabalahura. Di dapat sana yung tao na mismo na yun ang binabalahura nyo, ang sinasagot nyo. Di ba ikaw na rin ang may sabi na kapag may nambalahura sa amin, yun ang haharapin namin? O bakit hindi mo magawa sa sarili mo? Bakit mo dinamay si Beyonce? Mabuti na lamang mabait yung bata. Naaawa pa sa'yo ngayon, naiiyak pa, na dapat sana hindi ka makakasuhan. Kasi nga raw, matanda ka na, nando dun yung respeto niya sa'yo. Pero yung minor de edad na binabalahura mo, hindi mo nirespeto. Pati kanyang pamilya na wala rin namang atraso sa'yo. Sumobra kasi yung galing mo, Brad Hindi mo na alam kung ano yung pwede sa hindi pwede. Ngayon, ano mararamdaman mo ngayon? Naawa pa sa'yo si Beyonce. Ha? Kung yan nga lang ang masusunod yung bata na yan, siguro baka iatras pa yung demanda sa'yo Pero dinamay mo rin kasi yung pamilya niya. Hindi mo na rin nirespeto. Bakit? Could you imagine, ganun kabait si Beyonce? Ganun karespeto? Ganun niya pinapahalagahan ng pagkatao mo? Na hindi kanya kailangan kamuhian, kagalitan. Kumbaga, binibigyan niya lamang ng hustisya yung ginawa mo para hindi na maulit, para hindi na mapamarisan, para mabigyan ka ng leksyon. Tsaka huwag kang nagtututuro si Kuya Bal o yung mga reactor. Wala kaming concern doon. Sila Beyonce ang may desisyon nun. Naawa pa nga sa'yo, pero kailangan mong harapin yung atraso mo, yung asunto mo sa pamilya nila Beyonce. Ganun lang kasimple yun. Hindi ko alam kung ano nararamdaman mo ngayon na kapag napanood mo yan. Naaawa sa'yo yung bata, naaawa sa'yo si Beyonce. Ano, dapat na bang iatras ang demanda? We don't know. They proceed kasi ang gusto nga malaman nila, mabigyan ka ng leksyon para hindi mo na maulit sa iba. At hindi na rin maulit at gayahin ka ng iba. At ang malupit pa niyan, pati yung mga nagko-comment, na ganun din ang ginagawa at sinasabi kila Beyonce, mayroon ding pananagutan. Kaya mag-iingat-ingat din sila. Ngayon kung sinasabi mo na kapag dinemanda ka ay magdidemanda ka rin sa Kalingap, go ahead. Go ahead, karapatan mo yan. Kung ano sa tingin mo yung atraso sa'yo ng Kalingap o atraso sa sinasabi mong panloloko ng Kalingap, sampahan mo ng kaso. Kasi magkakaharap-harap naman yan mag-iimbestiga. Sasampahan mo ng kaso, baka nakakalimutan mo. Marami nang natulungan sila Kuya Bal. Marami nang napabahayan. Yan na hindi mo rin naiintindihan yung guidelines pagdating sa pabahay. Magdemanda ka kung yun talaga ang kagustuhan mo. Kasi pag gagawin mo yan, sa'yo rin naman babagsak at panibagong dagok na naman sa buhay mo ito. Na imbis na magpakumbaba ka, na imbis na itama mo yung mali mo, na imbis na ayusin mo ang buhay mo, nagmamataas ka pa. Dinadagdagan mo pa yung pride mo. Bakit? Para sa sarili mo? O para dun sa iba? Na ayaw mong mapahiya sa mga tagapanood mo, sa mga advisor mo, pinanindigan mo na lahat kapalit ng buhay mo.
Kapalit ng kahihiyan mo, kapalit ng reputasyon nyo. Lahat yan, tinapon mo. Kaya nga naawa sa'yo si Beyonce, naiiyak eh. Sabi ko nga sa'yo, kung yung bata lang masusunod, no, kung hindi mo lang din sinaktan ng kanyang mga magulang, okay sana. Baka maiatras pa yung demanda na yan. Kasi naaawa nga siya sa'yo. Nandoon pa rin yung respeto ni Beyonce. Yun yung binalahura mo ha. Yung minor de edad na yan. Ikaw pa rin ang tinitignan. Ikaw pa rin ang inaalala. Ano kaya mararamdaman mo? O baka naman magagawa ka pa ng istorya. O scapegoat na naman. Sasabihin mo, kaya naawa sa akin yan. Ayaw naman talaga ako idemanda. Ang nagsulsul naman kay Beyonce para demanda ako, sila Kuya Ban. Hoy, dinimanda mo ko no. Hindi mo ko kaya. Di ba ganun ang sasabihin mo? Na imbis na intindihin mong maigi, buksan mo yung isip at puso mo at aminin mo nagkamali ka, na sumobra ka, tapos na sana ang usapan. Tapos na. Ngayon, nasa konsensya mo na lang yan. Kung babanatan mo pa si Beyonce at ang kanyang pamilya pagkatapos mong madinig yung sinasabi nila na naawa sa'yo yung bata, si Beyonce, sa kalagayan mo. Hindi ko alam ha. Kasi kapag nangyari yan, na wala ka na talagang pakialam, wala kang nararamdaman doon sa simpatya sa'yo ni Beyonce, ewan ko na lang. Baka kailangan mo nang magpatingin o baka kailangan mo nang tignan ng iyong sarili. Magmuni-muni ka. Baka hindi ka na tao. Tatang Federico. Huwag ka nang umiyak. Tawa siya. Grabe kasi.